negosyong madami ang source of income. Yan, no? Pero isang negosyo lang. Itong pagmamanok lang yung itatopic natin ngayon, no? So, by the way naman, manok, tested natin to. Sobrang malakas dito sa lugar namin. Yan, dito sa Mindanao. Hindi ko lang alam sa Visayas at sa Luzon, pero dito sa Mindanao, sobrang lakas po talaga ng pagmamanok. Lalong-lalo na sa mga ganitong breeds. Yan, no? At depende din po no, kung ano yung malakas na manok sa isang lugar. So pag-usapan natin ngayon yung saan kayo kikita kapag nag-alaga kayo ng manok. So ang pagmamanok po ay hindi din po basta-basta dahil nga pinapalaki natin yan sila no, bago tayo kikita. Yan. So ako nag-umpisa ako sa sisiu at isang taon din mahigit no, bago ko nagbenta ng maramihan. Kasi dati hindi ako nagbebenta kapag konti lang yung breeders natin. Yan, bumili ako ng mga sisiu, pinarami ko muna, and yung dumami na, yan, mabilis namang dinagsa tayo ng mga customers natin. So, about din po sa pagbamarket, hindi lang po dapat quality. No? Kita nyo naman, maganda naman yung mga alaga natin. No? Pero hindi naman dapat na quality lang. So, kapag mahina kayo sa marketing, yan, so mahina din po yung dadagsa sa inyo. Yan, kasi nga dapat maganda yung mga manok natin at maganda yung ating marketing. Yun yung strategy kapag tayo po ay nagnenegosyo. Kahit anong negosyo po, no, napaka-importante po ng promotion. Ang mga manok, pwede kayong bigyan ng meat production na negosyo. Yan, no? So dito sa akin, hindi pa ako nafo-focus for meat production. Pero may tinatawag akong kaling dito. No? So, dalawang klase yung ating meat dito. Yung pinapag-grow out natin for meat. At ito naman yung, halimbawa, kapag mayroong mga matatandang breeders, yan, kinakal namin. Yan. So, about naman sa kaling, may bumibili yan dito. At ako naman, dahil nga gusto ko rin makatikim ng sarili kong manok, doon ako tumutesting sa kaling. Yan. So, may mga reject dito, kinakain din namin. Yan. Dati, doong dami pa akong manok, doon pa sa isa nating manukan doon sa Clean 6, yan, no? Kinakain ng mga taga doon, binibili nila yung mga reject nating manok or mga tinatawag na kal. Yan. So kal, reject yan or mahina na yung production niya kaya kinakal namin. Yan. So ito naman yung mga Shamu native namin, no? Si Orochimaru yung tatay at yung mga babae, mga Huluwanon Bisaya. Yan. So, sila yung nagpuproduce ng Shamu native namin. So, sa ngayon, madumi si Orochimaru dahil palaging nagsasabong dito sa Black Australorp nating lalaki. Yan. No? Na si Mr. Suave. Pogi ang ating Pogi Australorp na lalaki. So, halos dito mga pogi yan. Yung mga Black Australorp. Sabi ko nga, solid na solid din po yung mga breeders natin dito. Next naman tayo, about sa consumption. Darag, no? Yung darag namin dito, nangingitlog sila. Tsaka yung darag namin na mga lalaki, kinocross din namin dito sa ibang babae namin Huluwanon Bisaya. Yan, for consumption lang namin yan. So libre yung ulam. Nakapagbibigay sila sa amin ng libreng ulam. Yan. Kung gusto nyo ng itlog, umaga, tanghali, tsaka hapunan nyo, yan pwede. Yan, ito darag na pure yan. No? Yun, darag din na pure. Yung isa doon, naglilimlim sa taas. Yan. So, kahit isa na lang yung itlog nyo doon, naglilimlim. Di na mapipisa yun. Yan, ganyan po yung native chicken. Kaya nga, kinukonsumo ko yan. For meat production naman, di ko siya ma-advise. Kita nyo naman, napakaliit po ng manok nito. Parang, malaki lang konti sa bantam. So, hindi siya advisable para sa akin, no? Hindi siya advisable for meat production. Pang konsumo, pwede, no? Pang negosyo na meat production, hindi. Yan. Para lang sa akin. Pero masarap talaga darag, the best yan. Dito naman tayo sa ating egg production. Egg production naman po, pwede kayong mag-cabled eggs, fertiled eggs, at yung mga reject na itlog, no? Na walang laman, ay binibenta namin Pinoy eggs. Yan. Maraming kumukuha yan dito, binibenta nila for quick.
ito naman yung mga incubator natin. Pwede po akong mag-accept ng mga customers na magpapa-incubate, no? So may incubator ka na, napapapisa ka pa, pwede ka pang magpa-incubate ng mga itlog ng mga customers mo. Yung problema lang dito sa akin, halos napupuno na rin yung aking mga itlog. So dapat may mga reserba ako, hindi pwedeng puno lahat, no? Dapat may isa na bakante, no? Kasi nga in case of emergency, meron tayong backup, no? Kasi nga kapag punong-puno yan, syempre ako naman yung manghihingi ng tulong doon sa ibang farm. So ako, iniwasan ko yun, no, para nga less hassle na rin. So kapag ganun po, ako po ay may backup talaga dapat na incubator. Yan, no? So, yung pwede pa maging source of income dito, yan, aside sa fertile eggs, penoy, yan, tabled eggs, tsaka fertile, no, iba yung presyo niyan. Tabled eggs, siguro mga 300 pesos per tray. Yan. Doon naman sa fertile eggs, 600 to 800 pesos per tray. Heritage chickens yan, no? At depende yan kung ganda ng heritage chickens mo. Yan. Ito naman, ibang manok din po to. Siyempre, mas mahal yung itlog nila. Show type kasi yan. At yung isa naman ay Jersey Giant. Yan. So, may pang show din po tayo. At sobrang laking manok. Jersey Giant, the largest chicken in the world. Na for meat and egg yan. At saka sa pangingitlog, yan, siya yung ma-advise ko kung gusto nyong palakihin yung manok nyo na malakas mangitlog. Yan, Jersey Giant. Kung gusto nyo naman ng matatangkad na manok, syempre, meron naman tayong Indio Gigante at yung ating Shamo Giant. Yan. So, ito naman sila. Yan, no, Shamo Giant natin. So, yan, kinulong ko yan. Pinapakalma ko siya. No, kasi nga, gagawin natin yung breeder. Dapat talaga hindi siya wild yung ugali niya. So dalawa yung kinulong. Ito yung isa andun anak ni Sasuke, yung si Itachi natin. Yan. Punong-puno po yung kulungan natin dito. Mga breeders natin sa mga giants. Yan. At lastly, isa sa mamalaking yung part ng manukan na negosyo natin ay ang mga sisiw. Yan, sa sisiw natin, every 5 days meron kaming bagong sisiw at every 5 days meron kaming nire-release. Yan, no? So depende yan sa inyo kung gaano kadami yung inyong mga sisiw na napuproduce or yung mga itlog na napuproduce ninyo. So dito sa akin, nasa mga 70% to 95% yung aming hatching rate. Minsan 70% dahil palagi nag-burn out dito sa lugar namin. Yan, no? So hindi din naman mapaperfect yan. Kaya nga 70% to 95%. Nasa between 70% to 95% yung hatching rate. Ito naman yung mga mamahalin naming manok, mga giants po yan. Yan, Indio Gigante at mga Shamo Giants. So, same din po dito sa mga selections natin. Ito yung batch na madami sila, pero kunti na lang yung natira dahil may mga bumibili dito. Yan, yung mga Indio Gigante natin, binili po ng mayor ng Banga at yung Shamo Giant na selection natin, kinuha din po ng mayor ng Banga. Yan, si Mayora. Maraming salamat. Ito naman yung mga pula, mga Rhode Island Red yan. Trio yan. Yan, nung dalawa naman, Indio Gigante yan na pares. Ipapares natin. So, dito naman tayo. Same lang din dito. Yan. Indio Gigante. Yan, Shamo Giant. At mga Rhode Island Red na show type. Ito naman sa kabila. Yung meron tayo dito ay ang ating Indio Gigante, Shamo, at Jersey Giant. Ito yung sample ng ating Jersey Giant. Siya lang yung isa sa natira sa atin dito sa kanilang batch. Yan. Pero dito sa kabila, meron tayo na tinago. Yan. Kasi nga, natin ng Jersey Giant. Kaya dapat may reserba din po. Kaya pag, ito, mga Jersey Giant natin. Ito ay parang 3 lalaki. Which is kailangan ko ng lalaki na reserba. Yan. Lalaki yan. Solid na solid yan. Tingnan nyo po yung katawan ng mga selections natin. So ito, maraming gustong bumili, hindi ko na talaga binenta. Kasi nga hindi na po ako makakapagpalaki ng mga manok ko dito. Kasi nga maraming pumapakyaw ng mga manok natin. Kita nyo yan, Jersey Giant, no? Yan. About naman sa presyo, mas mura yung Jersey Giant kung ikukumpara sa Indio Gigante at saka sa Shamo Giant. So ganitong setup lang po, no? Yan. Ganyan setup lang.
Yan. So dito naman, sa production type natin ng mga heritage chickens, yan, 100 pesos kada isa. Yan, Rhode Island Red, Hybrid, tsaka Black Australorp, Bite and Free 1, naka B1B1, tsaka naka Gumburo na rin. Yan, Galimax 1 yung pinapakain namin dito. The best yung ganitong negosyo, daming source of income. Yun, nag-meet na naman yung Jersey Giant natin. So dito, hand breeding ako. After ng vlog kong ito, mag-breed na ako. So yun, tatapusin ko na. At mag-breed na rin ako dito sa mga giants natin. Mga tallest na mga manok. Mga tatangkad. Yun, no? Power.